Maraming salamat po, ma'am. Napanood po namin yung naging palitan po ng mensahe po ninyo, pati po ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong ko po, Ma'am Rafaela, nabanggit niyo sa inyong video statement na parang may takot sa parte ng Vice Presidenta kaya siya naglalabas ng ganyang statement na minamaliit po yung impeachment complaint na inyong i-file. Saan po kayo nanggagaling yung takot ng pangalawang Pangulo? Oo nga, kasi nung napanood namin yung video, Sabado, parang natawa kami. Kasi for something she insists na wala daw merit, parang narattle si VP Sara. Parang may kaba na tinatakot sa bravado. Okay, magandang araw po muli sa inyo lahat mga kababayan. Welcome. At kamusta kayo? Sana po kayo ay sa mabuting kalagayan. At ito kaya tatalakayin po natin itong impeachment na laban dito kay Vice President Inday Sara. Kasi nga 'di ba na-transmit na sa Office of the Speaker. So kasunod yan ay dadalhin naman sa Justice Committee para talakayin. Doon titingnan kung mayroon bang sufficiency in substance pero kahapon mga kababayan nagsalita po itong si Vice President Inday Sara patungkol sa impeachment na yan na sinampa nitong kanyang mga kritiko. Okay, at in-endorse naman ng Makabayan Black, ng Akbayan, okay? Di ba yung grupo na unang nagsampay, itong grupo ng sinasabing Tindig Pilipinas, kung ano-ano mga pangalan, Hindi, ito naman yung grupo ng Makabayan Black. Nagsampa rin ng impeachment laban kay VP Sara, okay? Itong Tindig Pilipinas nag-file ng impeachment laban kay VP Sara at ang nag-endorse ay Akbayan, sina De Lima. Okay? Sina De Lima, Diokno, itong si Danya. Okay, sila yan. Siyempre, ito namang grupo ng Makabayan Black ay in-endorse rin itong si Tinyo at yung ibang kasama nila na membro ng Makabayan Black. Kahapon ay nagbigay po ng pahayag itong si VP Sara at sinasabi niya na itong impeachment na sinampa ng kanyang mga kritiko ay harassment lamang. Okay, itong impeachment na sinampa ng inendorso ng Makabayan Black ay ng Akbayan, sabi ni VP Sara ay walang ebidensya. Maging itong impeachment na sinampa ng Makabayan Black, sabi ni VP Sara, walang ebidensya. Okay? Ngayon, sabi nga ni VP Sara ay ito po ay harassment lamang. Sa aking pananaw, sa aking opinion, sa aking pananaw, ito po ay may kinalaman sa 2028. Malinaw po yan. Kasi nga, alam natin na ito si VP Sara po ay siya po ang nangunguna. Siya po ang leading malakas sa ngayon. Sa kabila ng katakot-takot na paninira, demolition job, 3 taon na siya binabanatan, sinisiraan, pero hindi po siya natitinag. Hindi po natitinag ang suporta ng tao sa kanya. Kahapon, sabi ni VP Sara, mga impeachment na yan ay harassment at walang ebidensya. At ako po naniniwala dyan. Naniniwala pa ako na tama pa ako sinabi ni VP Sara. Pero sabi nung nitong grupo ng Akbayan ay natatakot daw si VP Sara. Natitreten daw. Maging itong commentator ng ABS-CBN bakit daw ba si VP Sara ay natatakot doon sa kanyang sinabi, ang kanilang pananaw ay si VP Sara daw po ay natithreatened.
Okay? Ay, yun bang sinabi ni BP Sara? Masasabi ba na siya'y takot? Di ba isang ori iyon ng pag-bulgar? Isang ori ng masasabi natin na hinuhubaran ni BP Sara itong mga taong ito, na sa kabila ng walang ebidensya pero hito sila. Pinapalabas nila na malakas ang kanilang kaso. Impeachment. Okay? Kaya para sa akin, sa aking pananaw, itong pagbigay pahayag ni BP Sara, ito po ay karapatan niya. Karapatan na yan. Dahil siyempre siya ay abogado, alam niya sa batas kung ano ang tama at anong hindi. Okay? Karapatan din niya magbigay ng pahayag dahil siya itong inaakusahan. Karapatan niya dumipinsa sa ilalim ng batas. Di ba? Karapatan niya rin lumaban. Siyempre, hindi naman pwede yung kumbaga binubugbog ka ay magpapabugbog ka na lang. Hindi pwede yung ganon. Binabalatan ka, hindi na pwedeng manahimik ka na lang. Di ba nga, nung mga nakaraan, si BP Sara tahimik. Ano sabi ng mga kritiko? Bakit daw si BP Sara tahimik? Ayaw daw sumagot. Yan pa mga sinasabi ng mga kritiko niya. Last year pa, Di ba? Tahimik daw si BP Sara, parang may tinatago. Ay ngayon, nung sumagot, natitratin daw. Baklase, no? Hindi. Kayo ang takot. Sa totoo lang, kayo ang takot. Bakit ka ninyo? Bakit ko sabi kayo ang takot? Kay BP Sara, kaya nga ninyo sinisiraan Kaya nga kayo gumagawa ng kung ano-anong istorya, paninira, dahil takot kayo na siya ang maging Pangulo. Takot kayo sa 2028 dahil sigurado sa kangkongan kayo pupulotin. Yun. Di ba? Yun. Dahil sa kagustuhan ninyo na maupo, mamuno. Sa kagustuhan ninyo na makabalik sa Malacanang. Pero dahil sa isang Duterte, dahil sa isang Sara Duterte, ay balakid. Malaking balakid po sa inyong ambisyon. Kaya kung ano-anong gimmick, demolition job, propaganda, ang inyong naisip, grupo ng loyalista, Marcos, grupo ng Tulpo, grupo ng Dilaw, grupo ng Makakaliwa, lahat yan. Inuupakan si BP Sara, pero nanatili po na matatag, matibay, ay ang Vice President. Di ba? Kaya sa aking palagay po, ang natatreten sila, ito mga kritiko, dahil pag naupo si BP Sara sa Malacanang, ay takot sila na balikan. Dahil nga sa tindi ng kanilang pinagagawa, paninira, sa tindi ng kanilang pahirap sa bayan, una-una pahirap sa bayan, dahil hindi po alintana itong mga taong ito na ang naapektuhan ay ang taong bayan ng bansa. Dahil po sa political instability sa ating bansa, sa ingay nila, kung ano-ano mga pinagagawa nila, ay ang naapektuhan po ay ang ordinaryong Pilipino. Dahil po sa political instability, apektado ang investment. Dagdagan pa ng corruption. Yan po yan Dahil kung itong mga tao ito ay marunong lamang lumaban ng patas, sana itong ating bansa ay baka kahit paano ay tahimik.
kahit paano umuusad. Kaya lang dahil sa mga tao ito na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo, hindi marunong lumaban ng patas, ay ito sila. Okay? Ito sila. Ngayon, mga kababayan na, dyan po sa Justice Committee ng Lower House, sa House Justice Committee, ay nakikita po natin na ilan dyan sa mga membro, o masabi natin na karamihan sa mga membro ng Justice Committee, ng House Justice Committee, ay nakikita natin na masasabi natin na bias. Dahil nakita na po natin yan last year. Ang kanilang mga sinasabi, ang kanilang mga bukang bibig, alam na po natin na sila ay bias. Kay BP Sara. Kasi nga, ito pong House Justice Committee na pinumunuan itong si Luistro. Si Jinky Gerbel Luistro. Diba? Siya po yung chairman Siya po yung chairwoman. Pala, babae. Siya po yung chairwoman ng House Justice Committee ngayon, 28th Congress. At ang kanyang vice chairman ay si Congressman Dumogan ng Baguio City. Ang kanyang membership o ang kanilang member, Justice Committee member ay andyan si Abante. Nandyan si Dilima. Nandyan si Ridon. Nandyan si Chowa. Okay? Dagdag mo pa dyan si Luistro. 5 sila. Nasigurado tayo na magiging bias. Dahil nakita na po natin yan last year pa. Ay yung ibang congressman dyan, katulad ditong si Ropos Rodriguez, medyo 50-50. Hindi pa natin masigurado kung ito si Ropos Rodriguez ay magiging neutral dahil si Ropos Rodriguez ay Mindanaoan. Di ba si Rodriguez ay taga Cagayan de Oro. Okay, so hindi natin masabi kung siya ba ay magiging patas. Yung iba dyan hindi ko kabisado, hindi ko kilala yung pangalan Hindi ko kilala. Yung ito pang congressman naman ng Iloilo, itong si Dipensor. Masabi din natin na siya din po ay bias. Kaya nga sana dahil alam na po ng taong bayan, lantad na po sa taong bayan ang kanilang paninindigan, ay ang gusto sana natin sila po ay mag-inhibit. Dahil alam na po natin ang kulay na meron sila. Pagka Duterte pinag-usapan, pati siyempre pati pala itong si Tinio, membro din ng Justice Committee ng House. Si Tinio, ang tawag ni Atty. Topacio ay Titinio. Titinio. Ewan ko kay Atty. Topacio bakit nasabi niyang Titinio daw, Titinio. Ginagaya ko lang. Membro din po ng House Justice Committee itong si Tinio ng ano ba siya? Bayan muna? Kalimutan ko na ano ba siya? Okay? Act Teachers Party List. Siya yata ang pumalit kay Franz Castro. Di ba? Ang ating pong hiling, itong mga tao ito total lantad na po sa publiko na sila ay bias.
at gusto nilang matanggal si BP Sara, gusto nilang ma-impeach si BP Sara, mabura sa pwesto para mawala sa radar ng politika, lantaran po, alam po natin ang kanilang paninindigan ngayon pa lang. Okay? Kaya ang ating pong hiling, kung manipis ang mukha ninyo, mag-inhibit kayo, huwag kayo mag-participate. Total, lantad na kayo di ba? Lantad na po ang inyong pagkakilanlan, ang inyong panig, ang inyong pasya. Pero dahil sa makapal po ang mukha nila, dahil nga gusto nilang masibak si BP Sara, malabo po yan na sila po mag-inhibit, malabo po na sila po tablan ng kanilang ng hiya. Okay? Ganun po yan, mga kababayan. Ako po naniniwala kay BP Sara na itong impeachment na ito walang ebidensya. At sa akin paniniwala, ang impeachment na ito ay magiging lamang to, magiging parang fishing expedition. Ganun po yan. Hindi na po yan bago sa style nito mga grupong ito. Di ba nga nung panahon nung impeachment ni Corona, ano nangyari? Fishing expedition. Wala naman pala ebidensya. Gusto na nila tanggalin ng tao sa posisyon. Akusahan nila kung ano-ano. Paninira. Yun lang po yan Yun po yan. Mangyayari dyan, fishing expedition, mga kababayan. Diba? Kaya, saan ba? Saan ba sila kukuha ng ebidensya? O sinasabi kay Madriaga daw. Ito daw yung sinasabing epidibit ni Madriaga, yung sinasabi na tumatanggap daw ng kung ano-ano, mga payola, kung ano-ano. Si BP Sara, nagkita naman natin, nabasa natin yung epidibit ni Madriaga. Nakita din natin yung mga previous yung mga balita tungkol sa kanya. 'Di ba nung siya po nahuli, hinuli ng pulis sa kasong paninidlap. Doon po sa balita nakalagay doon, napanood ko, sabi siya daw po ay tawag nito yung epileptic. Siya daw po ay epileptic. Tapos siya din daw ay part ng PSG. At sabi pa nga ay ito daw si Kernel. Si Kernel La Chica ba yun? Ay kanya daw estudyante. At siya daw ang nag-utos kay Kernel La Chica para mag-asimbol ng security para kay BP Sara. Pero tinanggi po yan tinanggi po yan itong si Kernel La Chica. Sa katunayan, itong si Kernel La Chica ay nagsampa pa ng libel laban dito kay Madriaga. Dahil nga sabi ni Kernel La Chica, hindi po totoo itong pinagsasabi ni La Chica, ni Madriaga. Kaya ang masasabi ko, mga kababayan, na kapag itong mga taong ito, itong mga membro ng Justice Committee ng House ay pag naging patas lamang sila, pag naging patas lamang sila, sigurado ako na basura ang punta nitong impeachment na ito. Okay? Pero itong mga
tao dyan, membro ng House Justice Committee, ay sila mismo ang nangunguna para matanggal si BP Sara, may impeach si BP Sara, ay napakalabo po na maging patas sila. Oh. Di ba? Identify na po natin yung mga taong niya kung sino-sino yung mga yan. At sana, ang pag-asa natin mga kababayan na kung sakali man, kung sabagay, may nagsasabi na mismo mga congressman, sabi nila, may posible na lumusot sa House Justice Committee. Pero, sabi nila, kahit itong si Congressman Erisi at iba pang congressman, ay sabi ay baka malabo. Pagdating sa plenary, botohan sa plenary, baka malabo makakuha ng 1/3 na signature. Itong impeachment laban kay BP Sara. Ang dahilan, sabi nila, ay nakatingin na po itong ibang mamabatas sa 2028 eleksyon. At sa aking mapalagay, malaking bagay po na itong si BP Sara ay malakas, nangunguna sa pagpipilian bilang presidente sa 2028. Kaya yan po ang bintahe ni BP Sara. Bukod sa walang ebidensya, mahinang ebidensya, isa din po yan sa bintahe ni BP Sara ang malakas na pambato, malakas na kandidato. Okay? Dahil kung nagkataon si BP Sara ay mahina, ay una, siyempre, dahil mahina siya, walang kaso, walang impeachment, mahina nga di ba? Walang magsasampa ng impeachment, walang maninira kung siya ay mahina. Pero kung siya ay malakas, may impeachment, may demolition job, may paninira. At siyempre, hindi rin siya i-impeach. Siyempre, itong mga congressman, hindi rin titingin, hindi magdadalawang isip sa political career ni BP Sara, sa suporta ng tao kay BP Sara. Okay? Maging sa Senado, mga kababayan, maging sa Senado, sa aking palagay, bagamat itong si Soto ngayon ang atat na atat, na ma-impeach si BP Sara, dahil siyempre nga naman, pag si BP Sara po na-impeach, may pagkakataon na pag natanggal si BP Sara, na-convict halimbawa, na-convict diyan sa Senate Impeachment Court, ay di matutupad ang pangarap ni Soto na maging Vice President. Di ba? Yan po ang basa ko. Kung bakit, kasi nagtataka ako mga kababayan kung bakit si Tito Soto ay masyado siyang atat na atat, agresibo, na matuloy ang impeachment. Siyempre nga naman, siya makikinabang kung sakali. Kasi nga, siyempre, itong si Tito Soto, ilang beses na pa tumakbong Vice President. Hindi manalo-nalo sa eleksyon. Baka dito, may pagkakataon siya na maging Vice President. Di ba? Di ba? Kaya itong impeachment ito laban kay BP Sara, ito po mga personal interest. Hindi po ito tungkol sa accountability. Ito po ay personal interest ng mga kalaban ni BP Sara sa politika. Hindi po ito accountability, mga kababayan. Kita nyo, si Soto may interest, political interest. Okay?
ang Makabayan Black, Akbayan Black, okay, at ang Marcos loyalista, may political interest kasi nga malabo silang manalo sa 2028. Dahilan lamang po nila itong sinasabing corruption, kailangan panagutin, accountability, malabo po yan. Malabo po yan, mga kababayan. Hindi po tayo maluloko, hindi po tayo madidinggoy, hindi tayo mabubudol sa mga kanilang boladas. Alam po natin, nag-iisip tayo, mga kababayan. Oh. Nag-iisip tayo. Alam po natin, kilala po natin ang mga Duterte na hindi po sila corrupt. Yan po ang dahilan kung bakit sila ay mahal ng tao, gusto ng tao. Dahil ang atin diyang babasihan, una, simple sa Davao. Dahil ang isang lugar, ang isang syudad, ay hindi po uunlad kung ang namumuno, corrupt. Di ba? Hindi po uunlad ng isang lugar kung ang namumuno, corrupt. Di ba? Hindi po magtatagal sa pwesto ang isang mayor, congressman, vice mayor kung siya ay corrupt. Di ba? Maliban na lamang kung gagawa siya ng mga hindi karapat-dapat, katulad ng gigipitin ng kalaban sa politika. Okay, para matanggal, para hindi makatakbo. Katulad nung nababalita doon sa Tacloban. Di ba kay Romualdez, sinasabi ng mga kalaban niya doon mga tao doon sa lugar nila ano daw? Tinatakot daw o binabayaran na ata. Ano ba yun? Ay, mga Duterte po sa Davao, hindi ganun Kahit sila po, alam nila, kahit sila ay mahal ng tao, sa Davao, wala pong siraan doon. Sila nga sinisiraan Lumalaban po sila ng patas. Dahil po sila ay gusto ng tao ang kanilang serbisyo, pamalakad, gusto ng tao ang kanilang policy, sila po ay pabalik-balik sa pwesto dahil nga siyempre gusto sila ng tao. At nung si PRRD ang naupo bilang Pangulo, nakita po natin kung papaano siya tumarabaho. Nakita po natin ang resulta ng kanyang trabaho. Nasa kabila ng pandemya, COVID, nagawa niyang tuparin ang kanyang pangako katulad ng infrastructure, mga flagship project. First time nga tayo nagkaroon ng first time tayo nagkaroon ng subway. Di ba? Pangarap natin magka-subway. Mabuti na lang may isang Duterte, meron isang Digong na naging Pangulo, kaya natupad yung 40 years nating pangarap na magka-subway. Di ba? Itong MRT7 na dalawang presidente ang nagdaan, Arroyo, Aquino, pero hindi nangyari dahil sa issue ng politika. Nung panahon ng GMA, dapat masimula na yan, pero nung umupo si Pinoy, na-delay kasi nga binago dahil lang dahil lamang sa politika, dahil kalaban sa politika si GMA, kaya ang nangyari na-delay, hindi natuloy. Lumipas ng 12 years nung umupo si Tatay Digong, saka lamang na tuloy ang proyekto. Pero ngayon, 4 na taon na po nakatingga, dapat tapos na yan. Nung si Bongbong Marcos ang pumalit, ayun,
hanggang ngayon nakatingga pa rin. Dapat tapos na yan eh. Kaya lang dahil sa palpak na policy nitong BBM administrasyon na kapag kalaban ka sa politika, ay ang proyekto ay wala. Hindi itutuloy. Mabagal. Dahil ang budget, ang pondo, minimikos-mikos. Binaw mo naman, 4 na taon na. Nakatingga pa rin yung MRT-7. Dapat napapakinabangan niya ng mga tao. Diba? Wala. Kaya, ang gusto po natin, no, makabalik ang isang Duterte, si BP Sara, para yung mga proyekto po ni Tatay Digong, may ipagpatuloy. Yung pulisya ni Tatay Digong, war on drugs, peace and order, may ipagpatuloy. Sayang nga lang si BP Sara, sana kung siya po ang Pangulo ngayon, baka ramdam na po natin ang proyekto, ang kaunlaran, continuation, doon sa mga proyekto ni Tatay Digong. Kaya lang, dahil nagtiwala po siya sa katauhan ni Bongbong Marcos, dahil po kay BP Sara, nagtiwala din tayo. Bagamat hindi ko binuto si Bongbong Marcos, dahil kay Tatay Digong, nandun din po yung ating pag-asa noon na dahil lang ako itong si Bongbong Marcos na itutuloy itong mga proyekto ni Tatay Digong, mga polisiya, umasa rin tayo noon, bagamat hindi natin siya binoto. Dahil nga nung si Tatay Digong po ay nagsabi na ito daw si BBM ay adik, tayo po noon nagdalawang isip, bagamat siya po ay katandem ni BP Sara, tayo po yung nagdalawang isip na siya po ay suportahan. Totoo nga. Tama nga sinabi ni Tatay Digong, weak daw, weak. Nakita na natin ngayon. Totoo nga. Diba, mga kababayan? Yun po yun. Ito pong impeachment na ito, mga kababayan, ay isa itong uri ng harassment. Tama si BP Sara. Dahil po sa mga taong na may mga political interest, pangsariling interest. Diba? Yun po yan. Mga kababayan,